Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 1, Week 4. Ang ating paksa ay tayutay, metapora o pagwawangis, pang-abay na panalungat. Ano-ano ang mga salitang naglalarawan? Pang-uri at pandiwa. Ano ang pang-uri? Naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ano ang pang-abay? Naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ano-anong pang-abay ang alam nyo na? Pamanahon, panlunan, pamaraan, panggaano, panalungat. Magbigay ng isang uri ng pang-abay at sabihin ang gamit nito. Pamanahon, nagsasaad ng panahon ng pagsasagawa ng kilos. Panlunan, lugar. Pamaraan, paraan. Panggaano, nagsasaad ng sukat o timbang. Panalungat. Pagtukoy sa langguhitan ng pang-abay sa bawat pangungusap at bilugan ang salitang inilalarawan nito. Pagkatapos, isulat sa patlang ang uri ng pang-abay. Sina Minmin at Dorothy ay masayang naglalaro ng sungka. Ang bagong sungka ay ibinigay ng lola nila kahapon. Sila ay umupo sa labas ng bahay. Tila mananalo si Dorothy sa kanilang labanan. Mabilis na naubos ni Dorothy ang mga bato ni Minmin. Madali sigurong matapos ang laro ng dalawa. Baka konting ikot na lang. Tinalo ni Dottie ng 2 beses si Minmin. Sumigaw ng malakas si Dottie dahil sa tuwa. Malungkot siguro si Minmin, subalit nakangiti lang siya. Narito ang mga susing sagot. Masayang naglalaro, pamaraan. Ibinigay, kahapon, pamanahon. Labas ng bahay, panlunan. Tila, mananalo, pang-agam. Mabilis, naubos, pamaraan. Madali sigurong matapos, pamaraan at pang-agam. Baka, konting, pang-agam. Tinalo, ng 2 beses, panggaano. Sumigaw, malakas, pamaraan. Malungkot, siguro, pang-agam. Piliin sa bandang kanan ang kahulugan ng salitang nasa langguhitan sa loob ng kahon. Si nanay ay ilaw ng tahanan. Gumagabay at nagbibigay ng direksyon o pinagmumulan ng liwanag. Tama! Ito ay gumagabay at nagbibigay ng direksyon. Itinuturing kang anghel ni Itay. Nagbabantay o nagbibigay ng proteksyon, isang nilalang na may kapangyarihan. Mahusay, ang sagot ay nagbabantay o nagbibigay ng proteksyon. Ang hangin ay haplos na nakapagpapahinga. Masahe o himas, nagbibigay ng kapahingaan. Tama, ang sagot ay nagbibigay ng kapahingaan. Ang tanawin ay paraiso sa sobrang ganda. Kalangitan, lugar na kaaya-aya. Tama, ang tamang sagot ay lugar na kaaya-aya. Ako ay laging nasa puso ng aking pamilya. Minamahal, bahagi ng katawan. Tama, ito ay minamahal. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, pagbabasa ng tulang pambatang naratibo. Pagbasa sa isang tulang pambata. Pinagpalang bata, isinulat ni Lilibet C. Agno. Taong 2006, noong una kong makita ang liwanag. Sa lungsod ng Lawag, ako'y ipinanganak. Pilipino ang aking ipinagmamalaking nasyonalidad. Lorena Jessica Agno ang sa aki itinawag. Ako ay nagkaisip at lumaking maligaya. Laging nasa puso ng pamilyang mapag-aruga. Sadyang inaalagaan ng aking anghel na ama at tunay na ginagabayan ng ilaw kong ina.
Sa Barangay Visaya kami nakatira, isang lugar na talagang tahimik at payapa. Ang hangin ay haplos at tunay na sariwa, ang tanawin ay paraiso, totoong maganda. Doon sa amin, ako ay talagang nalilibang. Kami ay naglalaro ng aking mga kaibigan. Nagbibisikleta kami sa mga lansangan, naliligo sa ilog kasama ang mga pinsan. O anong saya ang aking nadarama sa piling ng pamilya at mahal na bansa. Pinahahalagahan ang mga tulad kong bata. Mga karapatan ko ay aking natatamasa. Ano ang layunin ng tula? Ipinapakita ng tula ang kasiyahan at pasasalamat ng isang bata sa kanyang pamilya, kapaligiran at pagiging isang Pilipino. Sino ang nagsasalita? Ano ang kanyang kwento? Ang nagsasalita ay si Lorena Jessica Agno, isang batang Pilipino na lumaking masaya at minamahal ng kanyang pamilya sa isang payapang lugar. Anong saknong ang maaaring simula, katawan at wakas ng kanyang kwento? Simula, saknong 1, tungkol sa kanyang kapanganakan at pagkakakilanlan. Katawan, saknong 2, 3 at 4. Paglaki niya sa isang mapagmahal na pamilya at masayang kabataan sa barangay. Wakas naman ay ang saknong 5, ang kanyang kasiyahan at pagpapahalaga sa pamilya, bayan at karapatan. Bakit masaya ang bata? Masaya ang bata dahil mahal siya ng kanyang pamilya at nararamdaman niya ang pag-aaruga at paggalang sa kanyang mga karapatan. Narito ang mga 7 karapatan ng batang Pilipino. Atin itong isa-isahin. Mapaunlad ang kakayahan. Magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. Manirahan sa taimik at payapang pamayanan. Maisilang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong pangangatawan. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Ano-anong karapatan ng bata ang tinutukoy sa mga saknong 1 hanggang 4? Piliin ang larawan at karapatang angkop sa unang saknong, 2, 3, at 4. Para sa saknong 1, taong 2006 noong una kong makita ang liwanag, karapatang isinilang at makilala, karapatang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Saknong 2, ako ay nagkaisip at lumaking maligaya, karapatang mabuhay at magkaroon ng pamilya, karapatang alagaan at mahalin ng mga magulang. Saknong 3, sa Barangay Visaya kami nakatira, karapatang tumira sa ligtas at payapang kapaligiran, karapatang manirahan sa maayos, tahimik at malinis na lugar. Ika-4 na saknong, doon sa amin ako ay talagang naglilibang, karapatang maglaro at maglibang, karapatang makihalubilo, maglaro at magkaroon ng mga kaibigan. Iugnay ang akda sa tunay na buhay. Batay sa tulang pinagpalang bata, sagutin o gawin ang sumusunod na gawain upang maipahayag ang iyong sariling karanasan o obserbasyon bilang isang bata. Magkwento tungkol sa isang batang hindi nagkakaroon ng pagkakataong makapaglaro dahil sa maraming gawaing bahay. Pagkatapos ng kwento, ibigay ang iyong reaksyon o opinyon tungkol dito. Ibahagi kung ano ang iyong ginagawa o ginagawa ng ibang bata upang makapaglibang o magsaya. Ikwento ang mga ginagawa ng iyong mga magulang o tagapag-alaga bilang pagpapakita ng kanilang pag-aalaga sa iyo. Ilarawan ang lugar na iyong tinitirhan. Maaari mong banggitin ang iyong paboritong tanawin o bahagi ng inyong paligid na gusto mong pinupuntahan o tinitingnan.
Narito ang mga posibleng kasagutan. May kaklase ako na si Aling. Hindi siya madalas nakakapaglaro dahil tinutulungan niya ang nanay niya sa paglalaba at pag-aalaga sa mga kapatid. Nalulungkot ako para sa kanya kasi lahat ng bata ay dapat may oras para maglaro at magsaya. Kapag walang pasok, nagbibisikleta kami ng pinsan ko sa palibot ng barangay. Minsan naman ay naglalaro kami ng tago-taguan at habulan sa bakuran. Ang tatay ko ang naghahatid sa akin sa paaralan, araw-araw. Ang nanay ko naman ang nag-aasikaso ng baon ko at tinutulungan akong gumawa ng takdang aralin sa gabi. Nakatira kami sa tabi ng bukid. Gustong-gusto ko ang tanawin ng mga palayan tuwing hapon dahil presko ang hangin at tanaw ang paglubog ng araw. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, pang-abay na panang-ayon. Ano ang tayutay? Ang tayutay ay isang matalinghagang paraan ng pagpapahayag na ginagamit sa panitikan upang gawing mas masining, makulay at mabisa ang pagsasalita o pagsusulat. Hindi literal ang kahulugan ng mga salita sa tayutay. Ginagamit ito upang maipahayag ang damdamin, imahinasyon o mas malalim na kahulugan. Ano-anong tayutay ang napag-aralan ninyo sa grade 4, sa aralin 3 ng grade 5? Ano ang metapora? Ang metapora ay isang uri ng tayutay na tuwirang naghahambing ng dalawang magkaibang bagay nang hindi gumagamit ng mga salitang parang, tulad ng tila o kawangis. Sa metapora, diretsahan ng pagkukumpara. Parang tinatawag mo ang isang bagay sa ibang katawagan batay sa pagkakatulad nila, sa katangian o damdaming nais ipahiwatig. Ano ang ibang tawag dito? Ano ang ibig sabihin ng kahulugang denotasyon, konotasyon? Kahulugan ng denotasyon, ito ay ang tahasang kahulugan ng isang salita. Ang literal o diksyonaryong kahulugan nito. Halimbawa, ang salitang puso. Ang denotasyon nito ay isang bahagi ng katawan na nagpapadaloy ng dugo. Kahulugan naman ng konotasyon, ito ay ang di tahasang kahulugan ng salita. Ang pahiwatig, damdamin o simbolikong kahulugan nito batay sa kultura o karanasan. Halimbawa, sa salitang puso, ang konotasyon nito ay simbolo ng pag-ibig, damdamin, malasakit o kabutihang loob. Ito ay hindi literal kundi malalim o matalinghaga. Sa langguhitan ng mga ginamit na metapora sa akda. Si Melissa. Si Melissa ay isang bituin sa kanilang paaralan. Marami siyang tagahanga. Hindi lang dahil isa siyang magandang bulaklak, kundi isa rin siyang utak na maraming proyekto para sa ikabubuti naming mga bata. Siya ay isang ilaw na maaaring magliwanag sa landas ng mga kabataan. Si Melissa ay isa ring anghel na naglalayo sa iyo sa mga kapahamakan. Narito ang mga tamang sagot: bituin, bulaklak, utak, ilaw, at anghel. Kilalanin kung konotasyon o denotasyon ang kahulugan ng mga salitang may salangguhit. Isulat ang K kung konotasyon at D kung denotasyon. Hindi maiiwasan ang mga tinik sa lipunan. Tama, ito ay konotasyon. Sila ay nagdudulot ng bagyo sa ating buhay. Konotasyon. Dahil sa kanila, ang mga bata ay nadadamay. Denotasyon. Nagugulo ang payapa nilang buhay. Denotasyon. At naapektuhan ang kanilang kinabukasan. Ito ay denotasyon. Bumuo ng 3 pangungusap tungkol sa larawan. Ang unang pangungusap ay nagsasaad ng kahulugang denotasyon. Ang ikalawa ay nagsasaad ng kahulugang konotasyon. Ang pangatlo ay ginagamitan ng metapora. Halimbawa, sa salitang bagyo, maraming bagyo ang dumadaan sa bansang Pilipinas. Napagtagumpayan niya ang mga bagyong dumaan sa kanyang buhay.
Ang nangyaring aksidente ay isang malakas na bagyong pinagdadaanan niya ngayon. Para sa inyong gagawin, ahas. Narito ang maaaring maging kasagutan. Denotasyon, ahas bilang hayop. Nakakita kami ng ahas sa gubat. Konotasyon, ahas bilang taong taksil o traidor. Tinawag siyang ahas ng kanyang mga kaibigan. Para sa metapora, ahas bilang tuwirang pagtawag sa isang taong mapanlinlang. Ahas ang kanyang dila sa dami ng kasinungalingan. Pangalawa, bituin. Bituin bilang makalangit na katawan o talang nagniningning sa langit. Halimbawa, maliwanag ang mga bituin sa langit kagabi. Konotasyon, bituin bilang simbolo ng kasikatan, tagumpay o kagandahan. Halimbawa, si Julia ay itinuturing na bituin ng kanilang paaralan. Metapora, bituin bilang tuwirang pagtawag sa isang taong hinahangaan. Bituin siya ng entablado sa bawat pagtatanghal. Sumunod na salita ay ulo. Ulo, denotasyon, ang ulo ay bahagi ng katawan ng tao na nasa itaas ng leeg. Konotasyon, masakit siyang kausap dahil mainit ang kanyang ulo. Metapora, siya ang ulo ng kanilang tahanan, gumagabay at nagpapasaya para sa pamilya. Para sa ika-4 na araw, basahin at itala ang pang-abay na panang-ayon ng ginamit sa talata. Sa Pagudpud Beach, ni Lilibet C. Agno. Ang aming pamilya ay nagpaplanong mag-picnic sa Pagudpud Beach. Talagang sabik kaming makapunta roon. Totoong natuwa kaming nakarating sa dagat. Tunay na napakaputi ng buhangin doon at sadyang malinis ang tubig sa dagat. Siyempre, agad kaming naligo. Oo, naglaro rin kami sa malinis na buhangin. Halos hindi kami maiuwi pagdating ng hapon. Walang dudang nag-enjoy ang buong pamilya namin sa araw na iyon. Subukan nyo rin kayang mamasyal doon. Tiyak na magugustuhan nyo rin ang lugar na iyon. Siguradong mag-uuwi pa kayo ng puting buhangin at mga kabibe. Sige, ikukwento mo rin ang iyong karanasan doon, ha? Narito ang mga susi sa pagwawasto. Talagang, totoong, tunay, sadyang, syempre, oo, walang dudang, tiyak, siguradong, sige. Itala ang lahat ng pang-abay na panang-ayon na ginamit sa tula. Isang langit sa lupa. Ang aming pamilya ay tunay na masaya. Sadyang mapagmahal sina mama at papa. Walang dudang malambing sina ate at kuya. Si baby ay totoong nagbibigay sigla. Talagang nagdadamayan ang bawat isa. Siyempre, magkasama rin sa pagsamba. O, anong saya ng may pamilya. Isang langit sa lupa, tiyak na pinagpala. Narito ang mga susing sagot. Tunay, sadyang, walang dudang, totoong, talagang, syempre, tiyak. Piliin sa tula ang salitang may kahulugang konotasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Langit, lugar kung saan may pagmamahalan. Gamitin sa pangungusap ang salitang langit ayon sa kahulugan, denotasyon. Pagkatapos, ibigay ang kahulugan. Gusto kong makapunta sa langit. Ito ay lugar na itinuturing na tahanan ng Diyos at ng mga maliligtas. Tukuyin kung ang salitang may salangguhit ay may kahulugang konotasyon o denotasyon. Siya ay isang batong nagsisilbing pundasyon ng magagandang katangian ng mga bata. Kumuha siya ng bato at ginuhitan ng tanawin. May malaking buhaya sa parke at binabalikan ito ng mga klase sa science. Ang mga buhaya ay nagpapahirap sa kalagayan ng mga bata. Narito ang mga tamang sagot. Panoorin ang kwento ng isang vlogger tungkol sa 4 na magkakapatid na iniwan ng magulang dahil sa kahirapan.
Ito ay mapapanood sa YouTube link na nakalahad. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gumamit ng iba't ibang uri ng pang-abay. Huwag kalimutang gumamit ng pang-abay na panang-ayon. Bakit wala ang magulang ng mga bata? Ano-anong mahalagang bagay ang wala sa kanila, kulang o dapat napalitan? Ano-anong karapatan ng bata ang hindi nila natatamasa? Ano ang natutunan mo sa kwento? Ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa mga batang kulang sa pagkain, hindi maganda ang tirahan, walang magulang, hindi nakakapag-aral, hindi nakakapaglaro? Ano ang gagawin mo kung isa ka sa mga bata sa bilang 5? Maghanda sa pagsasalaysay tungkol sa kwentong ito.